Now, the other thing is fake news. Okay? So noon pa man actually, 'di ba, ang election, fake news. Noon pa man may fake news na. So ano yung fake news? Number one, that Bonifacio, the meaning of haring bayan is not hari ang bayan, but siya yung hari. So, basically, ang nangyari kasi dyan, nagkaroon ng sigawan nung dumating siya eh. Actually, nakakatawa yan kasi yung Daniel Tirona, yung nagsigaw ng sigaw nung una. Sabi niya, mabuhay ang hari ng bayan! Mabuhay ang hari ng bayan! And then Bonifacio shouted, mabuhay ang haring bayan! Nobody understood. So, ano yung sinasabi ni Bonifacio? Kinokorek niya si Daniel Tirona sa pagsasabi, mabuhay ang haring bayan. Yung bayan ang hari. Pero nobody understood that. Ang feeling ko lang ito ako, again, I am speculating as a historian, nag-i-implant na si Daniel Tirona ng false interpretation ng kung ano ang haring bayan by saying that is Bonifacio. And even Aguinaldo, up to the 19, up to his old days, insists that haring bayan was Bonifacio was king, which is ridiculous. Ano pa yung fake news? The other fake news was nung nasa Naik siya, ito later na yata to after the Tejeros Convention, nung nasa Naik siya, dinala daw siya, binuhat daw, may kwento na binuhat daw siya ng mga tao sa isang tono na kahoy, dalhin sa simbahan hanggang doon sa eskwelahan, which is a short distance by the way. Pero parang ang implication ay para siyang hari. Now, lumabas siyang kwentong yan pero I really doubt if that was Bonifacio. Narinig ko lang to na naglagay sila ng ibang tao tapos tinawag nilang Bonifacio. And who would have known? They just called him that, ano? So may mga ganon na fake news at yung pang isang fake news ay lahat ng labanan niya ay natalo. Yun yung mga angas-angasa na walang pinag-aralan yan. Yung mga tao na katulad ni Daniel Tirona, yan ang kanilang narrative na bobo siya, na wala siyang pinag-aralan. Yan, and the other fake news is this, na yung kapatid niya ay kalaguyo ng Paile. Yung mga babae. Yung mga babae. So, ang mangyayari doon, kinokonek na dahil kalaguyo ng Paile, yung kapatid ni Bonifacio, ang fake news ay isusuko ni Andres Bonifacio ang revolusyon sa mga Kastila. Ibig sabihin, Bonifacio will negotiate to the Spaniards. At which, of course, Bonifacio or Aguinaldo will also do in Biak na Bato eventually. Pero yun yung unang fake news. The other fake news is this. Tapos na yung Tejeros Convention, Bonifacio went to Indang and yung balita doon ay susunugin niya yung bayan dahil ayaw nilang magbigay ng pagkain. Actually, that is the final straw that made Aguinaldo arrest Bonifacio. Na parang susunugin pala niya yung Indang. There was a report like that na ako, when I was looking at the letters of Andres Bonifacio to Emilio Jacinto, parang feeling ko lang, again, I am speculating as a historian, was fake news.